Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupan lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At maganda po na ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon ay talagang unawain nating mabuti. Humingi tayo ng tulong sa Poong Nazareno na mas maging malawak ang ating pong pag-unawa o pang-unawa nang sa ganon ay mas magabayan tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga desisyon na atin pong gustong gawin. Lalo pa sa panahon natin ngayon, sa nangyayari sa ating pong lipunan, marami po yung mga natitrigger na. Marami po ang mga nagagalit na. Marami ang gustong magwala. Marami ang gustong gumanti. Ito ba ang paraan na gustong ipagawa sa atin ng Diyos? Maraming galit sa paligid natin. Marami ang talagang gusto nang magwala. Pero gaya ng mga narinig natin sa ating mga pagbasa ngayon, sabi sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Kolosas, manatili tayong mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin, at magpaumanhinan at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Kung gusto natin matapos yung kaguluhan, kasi parang ginagawa lang nating cycle. Kung gusto mong tapusin yung cycle na ito at nawa sa iyo, sa atin, na mga nakikinig ngayon, mga nagdidebosyon sa Poong Nazareno, may pagkakataon tayo para putulin yung cycle ng pagkakagalit-galit. Yun naman kung talagang gusto mo nang matapos yung paghihirap na nararanasan mo ngayon. Hindi ito matatapos kung tayo ay laging mag-iisip na makapaghiganti o makaganti sa mga taong nagpapahirap o nagdudulot ng hirap ng ating kalooban. Kaya nga ang sabi ng Poong Nazareno sa atin pong narinig na pahayag sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang sinasabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Hindi po ako nagsasabi nito, kundi ang Poong Jesus Nazareno. Ibigin ang kaaway, gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain, imbis na isumpa, pagpalain at ipagdasal ang mga umaapi sa inyo. Wala isa man sa atin, kahit gaano ka kasama ng loob, kahit gaano ka nakagalit, wala isa man sa atin ang may kapangyarihan o karapatan na husgahan o hatulan ang buhay ng isang tao, kahit gaano siya kasama. Ang sinasabi sa atin ng Poong Nazareno ay ipagdasal ang mga nagiging sanhi ng pagpapahirap sa atin. Kanina lang po, doon sa balita, lalo na sa yun nangyari sa ibang bansa, habang siya ay nagpapaliwanag, nakikipagpalitan ng opinyon, bigla na lang binaril dahil lamang hindi niya matanggap yung opinyon ng isang tao. So wala sa atin ang kapangyarihan para kunin o tapusin ang buhay ng isang tao kahit gaano ka pa nito nasaktan. Kaya nga paanyaya, makinig tayo sa Poong Nazareno. Huwag sa tao, huwag sa sinisigaw ng mundo o ng lipunan. Ang dapat nating pakinggan, walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno. May mga pagkakataon naman po, minsan o kadalasan, nahihirapan tayo at nasasaktan tayo kasi tayo din naman ang pumipili ng mga taong magpapahirap sa atin. Mahirap yung galit tayo ng galit, sigaw tayo ng sigaw. Pero pagdating ng panahon na kailangan na natin pumili, ang pipiliin pa rin natin yung mananakit sa iyo. Ang pipiliin pa rin natin yung nanakawan ka. Ang pipiliin pa rin natin yung magpapahirap sa buhay natin. Pero ngayon, galit na galit ka, pero pagdating ng pagkakataon, sila pa rin ang pipiliin mo. Ano ba tayo? Nagpapahirap tayo sa sarili lang din naman natin. Tapos lalapit tayo sa Nazareno, iiyak tayo, luluhod tayo, magmamakaawa tayo. Ngayon, ito lang ang sinasabi sa atin ni Kristo. Bagamat bilang tao, tayo na nakaranas ng
pagpapahirap, nahihirapan tayo. At pwede natin sabihin sa Nazareno, ang hirap naman ng sinasabi mo. Ninakawan na nga ako, gusto na ngang agawin ng lahat, ibibigay ko pa ng kusa yung iba. Yan ang sinasabi ng Nazareno eh. Kung talagang seryoso tayo, sa ating pagdidibosyon, makinig tayo sa Nazareno. Kasi hindi pwedeng deboto ng Nazareno, pero ang susundin natin, pamantayan ng mundo. Ulitin ko po, no? Ang hirap. No? Pwede natin sabihin sa Nazareno, ang hirap naman, hindi ko yata kaya. Dahil yun ang totoo. Sa sarili nating lakas, sa sarili nating pag-iisip, ang hirap gawin itong sinasabi ng Nazareno. Pero siya din naman ang tutulong sa atin. Kailangan lang natin talaga na magpakatatag, humingi tayo ng lakas mula sa Nazareno nang sa ganon ay talagang maisabuhay natin ang kanyang mga sinasabi, lalo na sa mga panahon na mayroon tayong nararanasang paghihirap o may nararanasan tayong mabigat na problema dahil sa ibang tao. Pero nawa, sikapin natin no, na mas mainam na tayo po ang pinahihirapan kesa tayo ang nagiging sanhi ng paghihirap ng ibang tao. Mas mainam na tayo po ay naghihirap kesa tayo ang nagiging sanhi ng paghihirap, hindi lang ng isang tao, maging ng buong bansa. Amen?